Patuloy na alisangan, dulot pa rin ng Stellis, magpapatuloy ngayong araw hanggang ditong darating na weekdays. Pero ilang bahagi sa silangan ng Mindanao makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at asahan ang mga pagtulog at pagkidlat lalo na sa hapon. At pagsisimula ng transition to dry season, magsisimula nitong linggo. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng linggo, February 18, 2024. Ang oras nating boss map ngayong umaga ay alas 10:02 na ng umaga. Magpapatuloy pa rin ang medyo malisangan nating panahon, especially sa umaga at tanghali dahil pa rin sa umiiral natin na easterlies at wala tayong inaasahan na anumang cold surge o ng ating hanging amihan dahil medyo nananahimik ang ating northeast monsoon at umiiral ito sa may bandang extreme northern Luzon lamang o sa may bandang Taiwan lamang ito nararamdaman ngayon. So sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro at few clouds po ang umiiral sa atin. At ngayong linggo daw ay may potentially na mga ilang kalat-kat na pag-ulan na naka-forecast ang ating maghapon sa iba't ibang panig ng bansa. Typically sa silangan ng bansa natin dahil sa umiiral nga po na easterlies na magdudulot ng mga mataas ang water vapor at water saturation nitong hapon. Lalo na pagsapit po ng hapon kapag bumababa ang temperatura. Sa lowest temperature na ito lang weather station, ngayong araw ay pinakamababa na ang 24.6 degrees Celsius, kaninang 6:10 a.m. Pero kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na stationary na highest temperature of 32.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:33 p.m. Ibig sabihin lamang ay mataas pa rin ang ating inaasang heat index. Bahagya lamang na bawasan ito ng 1 point at 39.2 degrees Celsius since kahapon. Pero kung itatabi natin sa mga heat index mula sa weather station ni Pag-asa, kahapon ay nakapagtala so far ng walang mataas sa danger level ang iba't ibang weather station si Pag-asa. Ibig sabihin lamang nito ay wala pong umabot ng danger level maging dito sa amin sa Caloocan. So, lumalabas ay ang pinakamataas lamang na naitala ay ang dyan sa bandang Masbate na sa around 38 degrees Celsius at sa may bandang Gian Eastern Samar nakapareho sa amin sa Caloocan na parehong nasa around 38 kaso 39 degrees Celsius sa amin. So, lumalabas na pinakamataas pa rin sa amin na may init pandama. Samantala, pagdating naman sa PH extremes in past 24 hours, nangungunan naman ang may pinakamataas ang Zamboanga Peninsula na nasa 35.1 degrees Celsius na grabing alinsangan sa kanila. At sa lowest temperature sa Baguio ay bahagyan na naman itong mababa at 14 degrees Celsius na pinakamababa na sa Baguio City. Pagdating naman sa Inulan, ang Surigao pa rin ang nangunguna na may 18 mm na total rainfall sa kanila at until now, wala kaming naitalang mga kalat-kalat na pag-ulan nitong since mga nakarang linggo at unang araw pa ng February, hindi pa rin kami nakakaranas ng anumang mga pagbuhos ng ulan. Samantala, mayroon tayong volcanic at thermal alert status. Silipin muna natin ito dahil nasa moderate si Pinatubo at si Taal. Una, sa kanyang variable radiated power ay may magmatic intrusion pa rin, pero yung kanyang variable radiated power according sa Moody's ay nasa 12 megawatts po ang taas nito. So, natural lamang kay Taal Volcano yan, maging sa kanyang satellite imagery ng kanyang thermal signature, makikitang halos na natiling nominal pa rin at 323 Kelvin ang temperatura. So, halos walang pinagbago o halos walang naiiba sa pagtaas ng temperatura sa pinakabunganga ni Taal dahil alam naman natin na mainit talaga ang temperatura lagi sa bunganga ni Taal Volcano. At least wala tayong nakikitang kakaiba o abnormalities sa pamamaga ng bunganga ni Taal. Pero kung sisilipin natin sa bagong report ni PBOX, para ngayong araw ay wala namang naitala pa rin na anumang pagyanig ng paglindol. At since nai-report ko na po ito nung SO2 emission niya noong February 15, kaya wala tayong magiging komento dyan, pero nakataas daw si Pinatubo.
ang kanyang variable radiated power according kay Moody's at nasa 11 megawatts. Pero hindi natin alam kung yan ay sa pinaka-crater niya o maaaring may nadetect lamang na heat signature sa paligid ni Pinatubo. Dahil wala pang nagkukumpirma kung ang heat signature na ito na nadedetect, lalo natin sa may bandang paanan, ay dulot lamang ito ng may nagsusunog. Hindi natin alam. At kung meron sana tayong mga kababayan na malapit dyan sa paligid ni Pinatubo, ay pakikumpirmahin na lamang po sana dahil yung kanyang confidence at 71% na mataas ang heat signature na nadedetect. So hindi natin masabi kung ito ay isang intrusion or maaaring isa lamang na heat signature na man-made or ng nature heat signature. So far, nasa 11 megawatts daw ang na-detect ng Moody's. Since napakataas kasi ng satellite na na-detect ito, pakiconfirm na lamang po. Ngayon, kung sisilipin naman natin yung synopsis mula kay Pinatubo, and so far ay wala namang notice o anumang notice na alert level. So, huli nitong na-record noong 12 pa ng August. So, wala silang latest update para sa status si Pinatubo. Ibig sabihin lamang ay very unrest o tahimik na sa pagiging unrest nitong si Pinatubo according kay PBox. And so far, sa ating space weather status, kung sisilipin natin, kung makikita ninyo, medyo nag-upgrade siya ng konti dahil kinuha ko na yung mismong data, rekta mismo, kay NOAA na mismo. Hindi na ako gumagamit ng third party na data feed para rekta na kaagad sa pinaka-report mula mismo kay NOAA. Since sa kanila man talaga nanggagaling ang lahat ng data, kaya ginamit ko na po yung pinaka-direct data nila na JSON files ng NOAA para ma-process ng direkta sa aking webpage. So, yung data nito, courtesy of NOAA, at mas mabilis na po ang updating yan. Every 1 minute to 2 minutes, pero nakaset pa rin yan sa 5 minutes. Kasi masyadong mabilis yung 5 minutes. Kaya meron tayong dalawa, yung current X-ray flux, at ito naman yung maximum X-ray flux. Kung ano yung pinaka-highest peak within 1 hour, yun po ay lumalabas dito. So, yan yung magiging basihan natin kapag ka nagkakaroon ng mas mataas na solar X-ray flux category. So, ganun din sa geomagnetic field. Updated na rin yan. At makikita natin mas latest na po at mas dynamic na ang pag-update natin. So mas mabilis at mas latest nating namamanmanan ang ganap ng space weather status. Since ang lagay ng panahon hindi lamang sa Earth kasi meron din tayong lagay ng panahon sa kalawakan. Ito yung behavior ng ating haring araw na minsan ay nagsusungit, minsan maganda ang kanyang mood. And so far maganda naman niya, mukhang maganda naman ang mood ngayon ng ating haring araw ngayon. At mula kahapon, normal naman ang kanyang statuses. Despite na yung likuran niya, yung dating si 3576, agresibo pa rin. Pero naka-away to, nakatalikod na yung pwesto ni 3576. Ito yun, no? So, yung mag-release man siya ng mag-release na solar flare, medyo nasa likuran na yan. So, yung facing natin sa Earth ay sobrang layo na at hindi na masyado alanganin. Natatamaan tayo ng anumang solar wind na inire-release ni Haring Araw sa ngayon dahil nakatalikod na siya. Ayan, medyo nakatalikod na yung 3576 na sa likuran na. So yung sunspot niya, ang medyo magiging worry na lamang natin dito ay yung AU3583 at yung 3586 na sunspots na ito na medyo may pagkamalaki-laki. Yan na lamang ang medyo titingnan na lang natin. And so far, medyo hindi naman siya 100% direktang nakatutok sa Earth. Kung i-reference point natin ang posisyon ng Earth natin sa araw, nandito po yan. So, yung magbuga man yan ng solar flare, medyo lihis lamang ito. Pero makaka-apekto pa rin yan just in case, lalo na kung malalakas ang kanyang pag-release. Sa ngayon, medyo tahimik at wala naman tayong anumang abnormalities maging sa forecast ng geomagnetic events. Hanggang February 21, mukhang mananahimik. Pero ngayong araw, posibleng umabot pa, makakaranas tayo ng hanggang unsettled level status ng ating geomagnetic field.
So tingnan natin yan kung mangyayari yan. And so far sa ating solar X-ray class chart, wala naman tayong anomaly na nadedetect since kahapon pa. So normal naman at wala naman tayong solar radiation so far. So ito yung aking mas real time na na-update. So wala naman, mababa lamang yung solar radiation natin maging sa solar photon packs. Ayan, tahimik po ang ating haring araw o yung ating solar wind. So wala tayong magiging komento dyan. Pero merong epekto, may nadedetect na epekto sa ating magnetosphere. Nagkakaroon na naman ng H parallel. Ayan o. So yan ay titingnan natin. Yan ay maaaring makaapekto pa rin sa ating ionospheric range. So yung total electron content ay posibleng makakaapekto sa Mid-Pacific kasama na ang Pilipinas. Pero yung solar wind niya, hindi naman masyadong maapektuhan. Maaaring yung ilang cluster lamang ng solar wind na tumatama sa Earth, medyo nakakaapekto sa ating magnetosphere. So nagkakaroon na naman ng H parallel. Yan, medyo abnormality na H parallel na naglalaro sa 50 to 80 nanotesla. So medyo nagkakaroon ng disruption. Medyo nakakanti yung ating magnetosphere. So alamin natin yan kung yan ay magkakaroon ng isotope na tatagos sa surface ng Earth. Well, tingnan natin dahil expected na wala naman tayong nakikita sa ngayon. Obserbahan na lang man natin kung magkakaroon ng malala at magkakaroon ng epekto sa ating geomagnetic o planetary K-index monitoring. So far, wala naman at tahimik naman ito. So malamang yung ilang solar wind na lumilihis sa Earth, medyo tumatama lang siguro sa ating magnetosphere. So kaya nadedetect ito ng GEOS na 18 at 16. Typically, GEOS 16 at 18 na H parallel at earthward parallel, medyo nakakanti siguro. Kaya nagkakaroon ng ilang interruption sa ating magnetosphere. Kitang-kita naman na nagkakaroon ng parallel interruption. Yung pag-UP na ganyan. Kapag ka nagkaroon kasi ng pag-UP niya yan, ibig sabihin po nakakanti yung ating magnetosphere. Kahit na walang direktang tumatama na solar wind sa Earth, pero yung outer kasi nito, yung shield, yung force field natin, yung magnetosphere natin na bumabalot sa mundo, malawak yan eh. Mas mataas pa kaysa sa Earth. So, may mga ilang particles ng solar wind tumatama sa ating magnetosphere. Kaya nagkakaroon ng parang shadowing o medyo nagbabounce siya. Kaya nagkakaroon ng gantong detection. Yan ang useful ng ating magnetometer na gamit ng NOAA. At ang satellite na ginagamit ay dalawa, GEOS 16 at GOES 18. Yan yung nagbabantay sa ating magnetosphere. So kapag may anumang solar wind, kahit na hindi tumatama na direkta sa Earth, pero kapag yung solar wind kasi sa kalawakan, nagta-travel, sumasayad, halimbawa, nagmimintis o sumasayad sa ating magnetosphere, nadedetect yan ng ating satellites at lumalabas po yung data. Siyempre, parang balloon yan eh, parang water balloon yan eh, na konting hihip lang, di ba, nagkakaroon ng, nagbabounce po yung bubble. Yung konting bounce na yon, yun yung parang ating magnetosphere na kapag konting nahihipan lang siya, tinatamaan, medyo nagbabounce siya. Which is nakaka-apekto yon sa measurement ng magnetometer ng satellite ng GEOS 16 at 18. At ibinabato yan sa atin sa Earth para nalalaman natin gaano ito katindi. At nakikita natin, nagkakaroon na naman ng medyo bouncing. Pero at least yung magnetosphere natin hanggang doon lang so far ang nagiging epekto niya. At hindi naman masyado nagtumatagos yung isotope sa pinaka-Earth, which is yun yung medyo hindi maganda. So, kung titingnan natin ngayong araw, yung expected solar wind, naglalaro mataas po. Ayan, more than 350 km a second yung solar wind. So, kaya medyo nagagalaw o nakakanti yung ating magnetosphere. Pero yung solar radiation, so far, hindi naman gaano nakaka-apekto masyado. Maging sa ating D-region absorption predictions, nakikita mga naglalaro lamang hanggang mga 14 o 13
megahertz lamang. So typically mga outside space ito. At obserbahan na lang natin kung biglang lumala yung solar wind. Malalaman naman natin yan sa solar radiation gamit dito sa ating GOS X-ray flux at photon flux. Ito lang naman kasi ang iniingatan natin, yung magkaroon ng epekto sa X-ray flux. Pag yan nagkaroon ng pagbabago, yan ay magiging malaking problema natin. So, yun ang iniiwasan natin na maganap para maiwasan po na magkaroon tayo ng problema sa ating mga telecommunication systems at mga radars and GPS systems. Ayan nakikita nagkakaroon ng electron correction. Kapag may nakakanti sa ating magnetosphere, nagkakaroon ng epekto sa isotope natin at nadedetect naman yan ng mga satellites. Binabantayan natin yan kung ano magiging significance yan. Baka kasi sa sobrang lakas, mabutas yung portion ng ating magnetosphere. Pag nagkakaroon ng portion ng butas, medyo hindi yun maganda. Kapag nag-reflect yun sa atin sa pinaka-stratosphere, yun ang ating iniingatan. So, balik tayo sa ating weather condition. So far, ang outside humidity natin, medyo drier tayo at 69%. At bumababa ito ng 3% since last hour. Natiling mataas ang ating atmospheric pressure. Dahil na rin sa pagiging drier natin at mataas pa rin yung atmospheric pressure sa hilagang bahagi ng bansa, kaya nasa 1,016 hectopascals ito and steady since last hour. Sa ating low tide status, well, mababa po ang ating level sa karagatan ng Manila Bay. Mga around 4 p.m. pa po tataas ito, so medyo layo-layo po muna sa mga malilit na timang isda. Kung papalaot po tayo dyan, lalo na sa bandang West Philippine Sea, dahil na medyo mababaw po ang level ng katubigan natin ngayon dyan sa may pangpang ng Manila Bay at sa ibang bahagi ng bansa na malapit sa pampang. Sa ating manak sumikat pong haring araw kaninang 6:18 a.m. at tinasan lulubog ito mamayang 6:01 p.m. na. At ang ating pagsikat ng buwan at 64% illuminated na po at waxing gibbous. Sisikat ito mamayang tanghali at 12:42 p.m. at lulubog ito kinabukasan na madaling araw at 2:10 p.m. AM rather, kinabukasan na po ng madaling araw. At ang ating current weather status o forecast ngayong araw, in 2 days, maglalaro po. By weather clear conditions po ang ating maghapon ngayong araw, pero may isolated rain showers daw na naka-indicate. So take note na lamang yan at magdala lamang ng pananggalang, lalo na sa silangang bahagi ng bansa na makakaasa kayo na magkakaroon ng mga ilang isolated rain showers. Bukas na Lunes, magiging partly cloudy daw maghapon. And ang 2-day highest and lowest temperature expected natin maglalaro sa 34 to 35 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. At inaasahang UV index natin maglalaro sa UV9 at UV index 10. So huwag masyadong magbilad dahil medyo mataas at delikado po sa balat ang mataas na UV radiation na makakapag-sunburn sa inyo around 15 to 16 minutes. Medyo masama po yan sa balat. Diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. So far, stationary na halos fair weather pa rin ang ating maghapon ha. May mga ilang partly cloudy lamang ang iiral sa may bandang silangan pa rin ng Southern Luzon, Eastern Visayas. Pero yung potentially na heavy rain potential, lalo na heavy rains, halos wala po. Typically, mga light rain showers ang iiral at isolated rain showers ang iiral, lalo na sa may bahagi nga po ng Southern Luzon at ilang portions ng Visayas at Eastern Mindanao. Pero mabababa lamang ang levels nito kung mag-ulan man, mga ilang mahihinang pag-ulan lamang na medyo hindi naman din nagtatagal. So, ang buong bahagi ng Northern Luzon ay lalo na sa silangang bahagi, magiging partly cloudy lamang, mas maaraw po ang ating maghapon, very fair weather po tayo, very sunny, at magiging malinsangan po dulot ng ating easterlies pa rin na inaasahang tuloy-tuloy pa rin yan na iiral hanggang this coming weekdays. So habang pumapasok na ang katapusan ng month of February, asahan natin na medyo mas dadalas na po ang daloy ng ating easterlies. At dahil malapit na rin magtatapos ang onset ng ating amihan season, expected natin na magiging mas drier po tayo, magiging maaraw at alinsangan. Lalo na sa kanluran ng bahagi ng Northwestern Luzon, sobrang tayo po dyan. At ipaliwanag na natin na makailang beses ang magiging epekto ng drought dyan, maging sa may bandang Zambales, Pangasinan, at dyan sa kabahagi na rin ng Angeles, Pampanga. Papasok na rin ng NCR at ilang portions ng West
portions ng Mindanao o sa buong Mimaropa, west portions ng Visayas at bandang Zamboanga Peninsula. Pero despite niyan, magiging katamtaman lamang ang magiging buong panahon natin sa buong bansa. Partly cloudy lamang ang mas iiral at maging sa ating himawariit na ginagamit, halos sa partly cloudy lamang ang makikita. Halos wala tayong nakikitaan na makakapal na kaulapan. At maging sa ating water vapor, kung sisilipin natin, ay halos wala pong saturated water vapor na umaabot dito sa bahagi ng bansa. Dito lamang sa may portions ng northeastern Mindanao, medyo magiging moderate saturation lamang na hanggang 20 mm. So magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, typically mga light rain showers lamang ang masiiral hanggang sa may bandang eastern Visayas region. Pero ang buong bahagi ng bansa, kahit hindi natin isa-isahin, magiging mas fair weather po ang ating maghapon, maaraw at expected ang mga partly cloudy ang iiral. Pero pagsapit po ng mga hapon, asahan po ninyo mga isolated rain showers sa buong bahagi nito ng west portions ng Visayas at ilang portions sa may bandang Cebu, Bohol. At pagdating naman sa may Mindanao, ang bahagi ng Surigao area at ilang portions ng Caraga at Davao region. Ang source dyan, magkakaroon man ng mga ilang kalat-kalat na isolated rain showers, typically mga light and moderate showers lamang na hindi nagtatagal ng mahigit sa 30 minutes. Pero pagdating sa may Zamboanga Peninsula, expected na napakamalinsangan po ang iiral pa rin sa inyong maghapon, kaya wag po masyadong mag-dehydrate. Expected po yan hanggang this coming weekdays po na magiging mas drier at magiging mas maalinsangan po. So yun lamang po, magiging report natin. Wala tayong masyadong ganap dahil yung weather systems natin ay puro easterlies lamang ang umiiral. Sa ulat lindol naman ay so far wala namang nadedetect na anumang strong earthquakes ang aking seismometer dito sa Caloocan. So typically mga mahihina lamang sigurado ito at low frequencies. At kung titingnan natin sa data feed ni PBOX ay so far mula kaninang 12 AM ay wala pa naman hanggang sa kasalukuyang nagre-report ako ng aking weather report ngayong araw ay wala pa naman tayong nakikitaan na umaabot sa magnitude 4 pataas ang mga paglindol sa buong bansa. And so far, medyo konti pa lang ang naitalang paglindol na ang naitala mula kay PBOX na nakikita ko dito sa aking webpage. So far, wala at wala ring umabot ng magnitude 4 pataas. Tingnan na lang natin itong maghapon. Typically, mga bandang hapon po ito nagkakaroon ng maramihan. Sa buong mundo naman, kung titingnan natin, ay typically bandang South America ang mas madalas at Indonesia Peninsula ang mas madalas na nililindol ng mahigit for magnitude 4 pataas. And so far, wala namang nakita tayo mula kaninang madaling araw na anumang mas malakas na mga paglindol so far. So, and yet, active ang mga pagyanig sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin. Ang importante, ang bahagi ng Pilipinas ay so far ay wala namang masyadong agresibong mga pagyanig since kanina madaling araw. Well, kung silipin naman natin yung total earthquake natin mula noong February 1 hanggang kasalukuyan para malaman natin kung mas madami na ba ang nadadagdagan na mga paglindol ngayong February. And so far, nasa total na po na 660 earthquakes na po. Mula magnitude 2.0 pataas na po yan. So, ang total earthquakes natin, 660 at 608 dito ay magnitude 2.0 hanggang 4.0. Pero mula magnitude 4.0 pataas ay 43 at nanatiling siyam pa rin ang magnitude 5 pataas. Wala namang nadagdagan tayo na mas malakas na magnitude 5 pataas so far. So, medyo mabagal ang progress. However, medyo mabilis din ang mga pagpasok ng mga mahihinang paglindol mula magnitude 2.0 hanggang 4.0. So, maging wari tayo lalo na sa Surigao del Sur na mas madalas pong niyayanig dyan. So, ingat na lamang po sa mga kababayan natin dahil masyado pa rin maagresibo ang paggalaw ng tectonic plates natin dyan sa mibad ng Philippine Plate sa may Surigao del Sur. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin. Well, kamusta man natin ang ating water level reserves? Well, mula sa Angat Dam, mas lalo pang nabawasan ito. Mula kahapon na 208.20 meters, ngayon ay nasa 207.98 meters na lamang. So, pabawas na po ng pabawas ang level ng ating katubigan sa dam. So, ingat na lamang po. At medyo crucial na po na mula sa 212 nitong normal water level ngayon, 207.98 na lamang po yung level sa Angat Dam.
tipid-tipid na po sa paggamit ng tubig ha mga folks. Hindi po biro yan. Ang laki ng nakakain sa ating water reserve agad. Wala pa po tayo ng month of March pero ang laki na ng halos 4 meters po ang nabawas na ng totality nito. So, hindi po maganda yun mga folks. Sa Ipo Dam naman, stationary lamang at mukhang hindi naman nabawasan. So, wala siyang nabawasan. Pero pagdating sa Lamesa Dam, ay mukhang kontronado. Mukhang kontronado at maliit lamang ang nababawasan nito. So, sana sa mga gumagamit na katubigan natin, lalo na sa Luzon, konting tipid-tipid na po. Dahil ang laki po ng nakakain. So far, mag-isa ang Buklaw, stationary. Sa Binga Dam, medyo nakaka-recover. Pero pagdating sa Pandabangan, ayun, pabawas na naman ang pabawas din. Mula sa 189.19 meters po kahapon, ay ngayong araw ay 188.93 meters na lamang po. So, ang laki po ng nababawas. At ng mga nakaraang araw, halos 32 meters po ang nabawas sa kanya. Grabe po. So, kunting tipid-tipid na po. Ang laki na po na nakukonsumo. Lalo niya sa Pantabangan Dam na halos ito ay, kung di ako nagkakamali, ito yung nagsusupply ng mostly dito sa may Metro Manila area. Kabilang na rin ang Magat Dam na nagsusupply din ng katubigan sa Metro Manila. At napakalaki na rin ang nababawas. Mula sa 179.06 meters kahapon, ngayon 179.06 kahapon at ngayong araw ay 178.69 na lamang ang level. So ang tututukan po natin ang dam natin, ang Pantabangan, Magat Dam at Angat Dam. Yan po ang medyo nagiging critical na po ang level ng ating tubig. So inuulit ko, sa Magat Dam ay 178.69 meters na lamang mula sa 179.06 meter ang level nito kahapon. Ang bilis pong nababawas at mula sa normal nito na 193 meters na water level normal deviation nito. Ngayon na 178 na lamang. Konting tipid po mga kababayan dahil wala pang March ay ang laki na po ng nababawas sa ating water dams. At tutukan nating maigi ito. Yan, si Angat Dam. Yan, ang kailangan natin tutukan, Pantabangan at si Magat Dam. Si Lamesa Dam, although mababa na rin, pero medyo nakokontrol na. Mukhang nagtitipid siguro ng paggamit ng nawasa ngayon ang ating mga kababayan. Dahil hindi naman masyado na bumaba mula kahapon sa 77.30, ngayong araw ay 77.22 meters po. So, konti lang ang nababawas niya. Medyo kinokontrol na ang pagkonsumo. Pero hindi pa rin maganda yan dahil dapat ang level nito at least nasa 80.15 meters po. So, yung apat na yan ang tututukan natin mula kay Angat, Lamesa Dam, Pantabangan at Magat Dam. Yan ay ating tututukan. Samantala sa astronomical events, 56 minutes na lamang magkakaroon daw ng conjunction ng Venus at Pluto. At nai-report ko na yan nung isang araw pero dahil napakalayo naman sobra ni Pluto, yung conjunction ng ng Venus at Pluto, yan, masyado namang malayo. So, hindi namin masyado makikita yan. Mga powerful telescope lamang. Hubble Space Telescope o JTWST or yung mahigit sa 30 inches na telescope ang maaari lamang na makikita yan. At yan lamang ang event at yung isa pa, yung lunar occultation of Beta Tauri. Pupush ko na lamang yan sa Facebook page para sa buong detalye mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, February 18, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin and analysis para sa araw ng Linggo, February 18, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga. At kung gusto nyo malaman ang lagay ng ating tropical cyclone development, since hindi ko na ito muna inireport, wala naman tayong asahan na pamumuno ng tropical cyclone, pero pwede nyo pa rin makita yan sa aking webpage. Dito lamang yan sa tropical cyclone sections and advisory. Makikita nyo lahat dyan ang gusto nyo malaman. Kung sakaling gusto nyo malaman yung assessment nito, just in case. At bisitahin nyo lamang din yung aking webpage in front page. Makikita nyo na agad sa aking weather station, yung data feed dito sa amin sa Caloocan, lalo na for references at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.